Inamin po ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pwedeng magamit sa korte ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado sa war on drugs. Narito po ang report ni Mean Los Baños. Wala na yung uri-uri na yan. Basta the fact remains that they don't have jurisdiction over the Philippines. Hindi raw natatakot si Senator Bato de la Rosa sa sinasabi ng ilan na pwedeng gamitin ng International Criminal Court o ICC ang mga lumabas sa pagdinig ng Senado sa war on drugs. Pareho silang nadidiin na dating Pangulong Duterte at Senador Bongo sa aligasyon ng reward system at malawakang patayan noong Oplan Tokhang. Pero kung si Bato ang tatanungin, game pa rin daw siyang umattend ulit sa susunod na hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi nila, walang delikadisa. Mas mawawalan ako ng delikadisa kung hahayaan ko yung kasinungalingan ang mangingibabaw sa mga pangyayaring ito. Kailangang lumabas ang katotohanan. Sa isang pahayag naman, sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na naipadala na umano sa ICC ang transcript ng hearing sa Senado at Quadcom ng Kamara. Kasama raw sa tinransmit ang kopya ng mga pahayag ni Duterte nang umamin siya tungkol sa Davao Death Squad at paghikayat sa mga drug suspect na manlaban. Sabi ni Trillanes, posible raw itong gamitin kapag court trial na. Pero si Senator De La Rosa ayaw na raw siyang patulan. Yun nga lang, aminado rin ang senador na pwede ngang magamit laban kay Duterte ang mga naging pahayag niya noong Lunes. Pwedeng magamit yan against him. Lalo na under oath siya, di ba? Nagsalita siya doon. Depende na sa kanya how is he going to defend himself. Una nang sinabi ng ilang eksperto na tila na-hijack ni Duterte ang Senate hearing noong Lunes. Hindi raw kasi siya nag-isa ng mga senador. Ayon naman kay Subcommittee Chairman Senator Coco Pimentel, wala pa silang planong pabalikin si Duterte sa susunod na pagdinig. Nasa prioridad daw nilang padaluhin ang mga absent noong Lunes. Kabilang sina dating PCSO General Manager Regina Garma at former NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.